Hello mga goers all over the world! Another series po ang inyong aabangan, and this time we are here in Bali, Indonesia! So gaano na nga po ba ka-smooth papasok dito? So bibigyan namin kayo ng guide from the Philippines going here. Ano ba yung mga expect ninyo at mga possible na may experience ninyo. Plus, bibigyan din namin kayo ng hotel at room tour sa aming tutuluyan na 1,200 pesos lang a night. Kaya kapag hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo at i-like at i-follow nyo po kami sa aming Instagram at Facebook. Ano pa nga po ba ang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Yes, we are now here in Bali, Indonesia. Actually, ito na yung second time namin dito, but this is the first time na ma-share namin siya sa inyo. So we are very excited. So ano nga ba yung mga requirements papunta rito? Actually, wala na siyang requirements. Yun na nga lang talagang e-travel na kailangan nyo i-fill out 3 days before your flight going here. So yun yung titignan sa inyo doon sa may immigration sa atin. Plus, meron din sa inyong isi-send yung Cebu Pacific kapag mga 3 days na lang din ng flight ninyo papunta ng Bali. Ito naman yung requirements ng Indonesia, yung parang kanilang QR code na for, ano ko tawag nun? Custom. Yun lang naman yun. So ano lang siya, QR code din just siya. Just in case ilalagay ko na din yung website para makapag-fill out kayo. So kailangan nyo rin yun. So dalawang QR code lang yung kailangan nyo. Yung e-travel and then yung sa may custom naman dito sa may Bali, Indonesia. Now, ito na yung mga proseso sa may airport. So kami, sinigurado namin mas maaga kami ngayon sa airport. Usually, kapag nagta-travel kami abroad, mga 4 hours before our flight, minsan nga 3 hours kapag talagang medyo gipit na gipit sa oras. Pero based doon kasi sa mga nababasa namin na matagal na nga daw yung pila, ganyan. So 5 hours before our flight kami pumunta. Ang flight namin ay 8:35 ng gabi. So 3:30 nasa may airport na kaagad kami. So pagdating naman namin sa airport, wala naman guys, ang dali naman. Doon sa may check-in pa lang, sa may check-in counter, pangalawa kaagad kami. As in, gano'n lang siya kabilis, wala pa yata siyang 5 minutes. Tapos doon, ang titignan lang sa inyo nga doon, yun nga lang QR code. Kapag hindi, papa-scan nila sa inyo just in case, para kapag wala pa kayo, makapag-provide din kayo. Pagdating naman sa may immigration guys, yun din, wala din, hindi rin gano'n. Katulad ng inaasahan namin, as in ano lang din talaga mabilis. So all in all, kasama na yung check-in, kasama na yung pagbabayad ng travel tax, and yung immigration, parang mga 20 minutes lang or kulang-kulang pa. That's why super excited na kami kasi nga, ang tagal pa nung magiging oras namin sa may airport lounge. Pero yun ang sumira ng mood namin guys. Ayun yung bumasag ng trip namin. Kasi pagdating sa may airport lounge, nako, ang haba ng pila. Dati, salpak agad. Ngayon, hindi. Magpaparegister ka muna. Tapos, 1 hour kami naghintay. So, imagine, nandun na kami ng mga 4 o'clock. And then, mga 5 o'clock pa daw kami papapasukin kasi nga ang daming tao sa loob. So, pakiramdam ko dumami yun kasi nga nung na-vlog namin siya. Char! No! Kasi, ang dami na kasing credit cards ngayon. Guys, check nyo yung credit cards ninyo, especially kapag ka-RCBC kayo. Katulad ng mga RCBC na Lazada, RCBC credit card na AirAsia. Ngayon qualified na rin kayo. Meron na rin kayong privilege sa may PAGS na airport lounge. Kaya ayun, unlike before na yung mga black cards lang yung pwede. So ngayon hindi, halos lahat na yata ng credit cards pwede. Kaya ang tagal talaga ng waiting game na nagana. Pagbaba nyo sa airport dito sa may Bali, oh my gosh, yun talaga, good news yun sa mga tao dito sa may Bali. I mean sa kanila, sa government nila. You know why guys? Grabe. Hindi ko alam kung mga 12 lanes yun, pero punong-puno ng mga turista. Doon kami nagtagal, lagpas 1 hour kaming naghintay ng pila para makleared sa immigration nila, makapasok. So sa immigration, nangahanapin lang naman sa inyo yung passport ninyo and then yung inyong boarding pass. Pagkatapos nun, eto na yon, yung QR code na sinasabi ko sa inyo. So nandito ba yung QR code? Hanapin yung QR code ni Enzo para meron kayong idea. So ito yung QR code. Nasaan na ba yung QR code na yan? So ito siya. Ito yung QR code. Nakikita nyo ba? So ganyan. Yan yung QR code. Bago kayo makalabas ng custom, iaano nila to, i-scan nila to. So ganun lang naman siya kabilis. And then, diretso na kaagad kami. Nag-withdraw na kaagad kami ng pera guys sa may ATM kasi nga guys, ang daming scam dito.
Kaya yung kung magpapalit kayo, for example, meron kayong dollar, tapos ipapalit nyo lang dito, naku, ingat kayo. Lalo na kung peso yung dala ninyo, guys, naku, napakaliit ng palitan dito ng peso. Tapos yung transfer naman namin, napasimple na namin siya. Sa may Pilipinas pa lang, nag-book na kaagad kami via Klook. So paglabas ninyo ng immigration, I mean ng custom, mag-right turn lang kayo, nandoon na yung Klook na center, and then upo lang kayo doon, yung driver ninyo, susunduin na kayo para makarating kayo sa may hotel ninyo. So guys, ngayon naman, gaya nga ng pinangako namin sa inyo, bibigyan naman namin kayo ng hotel and room tour na itong room na to nakuha namin siya deluxe room, which is only 1,200 pesos lang a night. Yes! So meron na naman kaming voucher sa AirAsia, kaya love na talaga namin ng AirAsia. That's 1,800 sana a night, pero nagkaroon na naman kami ng 600 pesos na voucher. Ngayon ay 2 p.m. Sobrang trick ng araw. Dito tayo sa may kanilang rooftop na pool. Ito yung kanilang pool area dito sa may rooftop. So sa atin ang tawag na nito is sky pool. Akin na nga muna yan. Parang may nagpapalipad kasi kung naririnig na drone. Saan ba yun? Drone ba yun or bubuyog? So ayan, ayun sa Enzo guys. Now naman, bababa naman tayo dun sa may isa pa nilang pool area na nandoon sa may 3rd floor. So actually mas maganda pakiramdam ko doon kasi nakita ko na siya sa may picture. So ito nga palang location namin, nandito siya sa may Lijan. Nasa may gitna kami ng Lijan Beach at saka ng Kuta Beach. Kaya pwede lang lakarin. So napunta naman tayo sa may isa pang swimming pool. Nandito na tayo sa may 3rd floor. So nandito na yung kanilang second pool. At hindi tayo pwede mag-ingay kasi may ibang tao. So here's the pool. Ayan. So dito may mas naliligo. Hi! Kasi dito, hindi na masyadong mainit kasi medyo shaded na siya. Thank you! And then ayan guys. So nakikita nyo naman. Dito mas maganda siya. Guys, look! And then dito, hindi masyadong mainit kasi nga, kahit paano meron siya ditong bubong. So, kaya dito may mga naliligo. At saka yung sa may rooftop, parang mas mababaw siya. So, more on pang kids sa ata siya. And then yun nga, tutok na tutok ka sa araw. 13 hours open yung pool nila dito. So 7 a.m. pa lang bukas na siya. So 7 to 8 p.m. pwede nyong i-enjoy yung pool. Ang ganda niya guys. Look at the pool. Kaya lang di pwedeng mag-ingay kasi alam niyo naman, gustong-gusto nila nagsasunbathing or natutulog. So kaya hindi tayo pwede mag-ingay. And then guys nga pala, eto, yung sa may 4th floor, nagiging bar din yan. So mamaya sigurong gabi, magbubukas yan. And then, ito yung view natin guys. Look at the view. Street view siya. So mamaya makikita nyo rin, magpapalit anyo to. Kasi lahat ng bars magbubukas din. And ipapakita namin siya sa inyo, sa mga susunod pa naming videos, ay papakita namin sa inyo, ano nga ba yung vibe ngayon dito sa may Bali kung ngayon kayo pupunta in 2023. So marami bang tao? Saan ba pwedeng kumain? Ano ba yung vibe talaga? So, ayan yung may papakita namin sa inyo sa susunod na video. So, syempre ngayon, punta na tayo sa may room natin kasi magkakaroon din tayo ng room tour. And then, yun nga pala guys, pool bar din yun. So, akayat na tayo. Papunta na tayo sa ating room. So, tingnan nyo siya guys. Actually, yung vibe niya, para siyang Henan Lagoon sa atin sa may Boracay. So, ganun na ganun yung itsura ng hotel niya. So, ito na yung ating room. It's room 423 and it's a deluxe room. Pasok na tayo! Welcome to our room. Our room is so simple. Pati yung size niya guys, saktong-sakto lang para sa amin. So, tandaan nyo guys it's only worth 1,200 with promotion yun. Pero kung wala kaming promo code, that's 1,800 pesos. So, simulan natin dito. Ito yung ating cabinet. Meron dito safety deposit box. Merong isang sleeper. So, hindi ko alam kung kanino to. Kung sino sa amin dalawa gagamit. And then, nandito yung kanilang hair dryer. And then, mga hangers. Tapos, dito naman sa may side na to. Ito, meron sila ritong complimentary. Complimented, sana sabihin ko. Meron siya dito complimentary na coffee and tea, of course. And then, nandito yung kanilang fridge. Ano ba yan? Kahit kailan talaga sa pagbubukas eh. So, ito yung kanilang mini fridge. So, hindi daw sila nagre-refill ng tubig.
So parang sa Henan na rin ngayon, meron silang ganito. And then, sa may labas, meron silang mga water dispenser. I-refill nyo na lang siya. So wala silang bottled water. And then pasok na tayo dito sa ating CR. So maliit lang din siya. Ito na kaagad, kunin mo na kay Enzo. So ito na kaagad yung ating toilet. Ayan na kaagad yung toilet. And then, ito yung shower. Ayan. And then meron sila rin dito mga complementary na toiletries. Ayan. So okay na rin siya. Talagang pang-couple na pang-couple talaga siya. So, labas na tayo. And then, ayan sa Enzo. Nakikita nyo sa Enzo. So, dito naman, syempre, meron pa rin tayo ritong mirror pang OOTD natin. Ano, ako na ba? Sungit, no? So, and then, ito na kagad yung ating bed. Guys, nandito tayo sa may Bali, Indonesia. Pero yung bed nila, guys, look. Ang laki din, no? Grabe. King size bed din siya, guys. And then, may telephone. Actually, maganda rin may telephone kasi di ba minsan nagkakaroon tayo ng problema yung wifi, ganyan. So, pag may telephone kasi, madali natin matatawagan yung customer service. And then guys, nga pala, ang lamig ng aircon. And then meron ditong TV na never naman nga namin ginamit. Meron ditong study table. And then ito guys, hindi siya veranda. Pero pwede na rin naman. Pero paglabas mo yun na kaagad. Ayan, Diyos ko, bakit ba kailan kaya ako matututong magbukas ng kung ano? Ayan. So, ito siya guys. So, ito na kaagad, oh. Ito na kaagad siya guys. Ganun lang talaga siya. So, para siyang, ano talaga, ano ba tawag dito? Para lang siyang bintana, ganun. So, hindi siya yung veranda na pwede mong tambay. Kasi tatayo ka lang dyan. And ito yung view natin. Nakikita nyo naman guys. Meron dito mga trees. And then may mga lumilipad na, ano ba yung lumilipad na yan? Ibon ba? Baka mamaya bat. So, tara na. So, ayan guys. So, ito na yung room natin. So, nakita nyo na yung ating swimming pool. So, may dalawa silang swimming pool. Meron silang rooftop na swimming pool. O sa atin, ang tawag na natin doon ay, ano ang tawag natin doon? Sky pool. And then, meron pa silang isa pang pool. O, ayan. Hindi ko naman ngayon masara. So, mamaya na yan. And then, ito na yung room natin. So, di ba? Sulit na rin to sa halagang 1,200. Bibigyan ko nga lang pala kayo ng tip kung anong ginagawa namin na Enzo sa may AirAsia voucher namin. So ganito yan, yung kasing promo minsan ng AirAsia, 600 maximum siya. So for example, nag-book ka ng 2 nights or 3 nights, so 600 lang yung mamaminus sa'yo as a total na. So ginagawa namin dahil medyo mautak kami. Ang ginagawa namin, kung 4 nights kami halimbawa mag-i-stay, inaano namin siya, binubuk namin siya per night. So minsan dalawa ako, dalawa si Enzo, magkaibang account. Sa pangalan ko yung dalawa, sa pangalan niya yung dalawa. Para every book namin, 600 yung mamaminus. So imagine niyo kung sa may 4 nights, ang natipid namin ay 4 na 600. That's 1,000. No, that's 2,400. Napakatangang magbilang eh. No? So that's 2,400 yung natipid namin. Unlike yung isang bookingan lang kami, as in 600 lang. So, ganun din yung gawin ninyo. And then, pagdating mismo sa may hotel, ito yung ginagawa namin. So, syempre, tayo yung makikiusap sa may reception. So, syempre, di ba, gamitin natin yung ating charisma. Huwag natin silang aawayin. As in, ano talaga, makiusap talaga tayo. Ang ginagawa namin, sasabihin namin na meron kaming booking for 4 nights, pero binook namin siya separately. And then, makikiusap kami na sana gawin na lang siyang isang booking. Kasi kapag hindi, ang mangyayari, mag-check out na naman kayo kinabukasan. Hindi, mag-check in na naman, check out na naman, check in na naman. So, ayun, napapagbigyan naman kami. So, ayan yung tip ha, makikiusap kayo. Ayun, so, ganun kami nakakatipid kapag meron kaming AirAsia voucher. So, ngayon naman, bababa tayo, ipapakita namin sa inyo yung restaurant naman and then yung reception. Nasa ibaba yung restaurant, doon tayo kakain ng buffet breakfast nila tomorrow at sa mga susunod pang araw. And then labas lang tayo saglit para makita ninyo kung gaano kaganda yung location nitong aming hotel. So tara, let's! Nandito na tayo sa ibaba. So, ito yung kanilang reception area. Pakita muna namin sa inyo. Ito yung kanilang reception area. So, yan. Diyan kami nag-check-in. And then, ang laki, no, guys, no? Aliwalas. And then, tignan nyo yung interior, guys. Tignan nyo yung mga bubong. Yung mga ceiling. Ang ganda. Grabe. Tapos, ito yung kanilang restaurant. Which is dito, yung buffet breakfast tomorrow. And then, baba pa tayo. Bago tayo bumaba, ayan. Ang laki ng restaurant nila, guys. So, nag-a-accept din sila ng mga walk-in kapag kasi may breakfast nila.
So, ito guys, oh, ang ganda. Itong pinaka-counter, ang ganda guys, oh. Diba? Ang laki niya talagang hotel. And then, pati ito, yung pinaka-restaurant pa lang, ang laki na. So, ito yung labas ng aming hotel. And then, ayun, yung breakfast nila, oh, 75k lang. So, 75k, mga 200 pesos lang yun. Buffet na siya, tapos with free drinks na rin siya. So, ganitong kaganda yung location ng aming hotel. Kasi paglabas mo, ito na kaagad yung ganap. Ito yung Circle K. Yung Circle K para yung 7-Eleven. And then may massages. Ito pa, may mini-mart pa dito. Tapos may Western Union. And then may mga bilihan ng pasalubong. May Alpha Mart. So, kompleto. So, ganun kaganda yung location nitong aming hotel. So, And ayan of course, siya. napakalapit niya sa Starbucks. Yes, ang lapit niya sa may Starbucks. Ito lang 20 steps lang nasa may Starbucks na tayo. So, yan. So, ganito kaganda yung location natin. So, again guys, this is only 1,200 pesos. So, yun lang. Paulit-ulit lang namin sinasabi sa inyo yung price. Para di ba, nadi-differentiate ko siya. Kasi guys, ako na nagsasabi sa inyo, once naranasan nyo na mag-stay, kapag nagbakasyon kayo sa mga Southeast Asian countries or sa iba pang mga Asian countries, wag lang sa may Singapore, Macau, at saka sa may Hong Kong na super mamahala. Talagang ang mumura ng mga hotels para sa may mga ganitong may mga facilities. So ayun, and amenities pala. So ganun siya. So maiyanin nyo talaga, madi-differentiate nyo na ang mahal talaga ng hotel sa atin sa may Pilipinas. Good morning everyone! So ito na nga yun, magbe-breakfast na tayo. So ipapakita namin sa inyo kung ano yung mga breakfast nila for today. It's 9 a.m. So makikita nyo naman, konti pa yung tao. Hindi ko alam kung kumain na yung iba or hindi pa kumakain yung iba. So silipin natin kung ano nga ba yung mga breakfast nila for today. Tara, let's! So guys, meron sila ritong sweet tofu. Tokwa. And then meron ditong ano to? Tumis sayuan. Basta ano siya, beans with, ang tawag dito, toge. Tapos meron din ditong sausage chicken na niluto na parang kaldereta, hindi ko alam. Tapos meron din ditong fish. Ayan. And then merong pansit. And then merong kanin, of course. So, pakiramdam ko, wala akong gusto. Pansit siguro. And then, meron ditong bread. And then, may French toast na wala namang laman. Tapos ito, meron ditong pasalad. And then, may fruits din doon. So, ayan guys. And then, pwede tayo mamaya magpagawa ng eggs. So, guys, tatandaan nyo ha. It's only 1,200 pesos lang a night with breakfast na. So, ito yung mga wala kang karapatang magreklamo sa breakfast kasi sa mura ng room nyo. So guys, ito na yung ating breakfast. So, ang kinuha ko lang muna pansit. Tapos ang nakakatawa, yung sausage, niluto nila ng parang kaldereta. And then of course, omelette. So, okay na din to. And besides, meron pa naman tayong 4 days pa for breakfast. Kasi 4 days tayo rito mag-i-stay. So, tingnan pa natin sa mga susunod na araw. Malay nyo naman, makachamba tayo ng, pero usually kasi wala rito masyadong pork. Kasi nga marami rito mga Muslim, mga Islam. So, bawal sa kanila pork. So, usually talaga, fish at saka chicken. So, sana bukas makachamba tayo ng chicken. Guys, tapos na tayo mag-breakfast. Nga pala, meron na kaming SIM card. Pinadeliver na lang namin. So, ganun nga pala, meron kayong choice doon sa may Klook. Una, yung kukunin nyo dun sa may airport or ipapadeliver sa inyo sa may hotel ninyo. So, mas pinili namin ipadeliver sa may hotel kasi guys, kapag sa may airport, parang kulang-kulang 800 siya. Etong pinadeliver namin sa may hotel, nasa may 435 pesos lang siya. So, ikakabit lang namin siya kasi kailangan namin ng Google Map. Dahil of course, mag-DIY na naman tayo, mag-motorcycle ulit tayo. Yes, so excited. Kung pupunta kayo ng Bali, so super smooth na talaga niya. Wala na talagang requirements. Yun nga, yung 2 QR codes lang, alam nyo na yan. Ilalagay ko na lahat ng link sa ibaba para lahat ng kailangan nyo, i-click nyo lang na i-click. And then, yung budget, siguro ako lang feeling ko lang. Feeling ko kapag solo traveler kayo, yung 1,000 a day, ano na siya, sobra na siya sa pagkaali. Ayun nga, yung SIM card din.
So, ganoon na lang din gawin ninyo. Kung alam niyo naman kung saan na kagad kayo mag-i-stay, ipa-deliver nyo na lang. Pwede siyang ipa-deliver before pa lang kayo pumunta rito. For example, ang check-in nyo halimbawa ay October 10. So, pwedeng ganon. Wala pa kayo dito na October 10, i-deliver na siya ng maaga para pag check-in ninyo, nasa inyo na kaagad yung SIM card ninyo. So, ganun siyang kasimple. So, ito na kaagad yung SIM card namin. Nakuha na kaagad namin siya. And kulang-kulang 500 pesos lang siya. Yun nga, kapag sa airport nga kasi, kulang-kulang 800 pesos siya. Via Klook. So, ayan. So, kung nagpaplano kayo pumunta ng Bali, go for Bali. Alam ko, isa ito sa mga checklist ninyo. Checklist, ano ba tawag doon? Nasa may bucket list ninyo. So, sana matupad nyo rin yan. Sana makapunta na rin kayo dito para kayo mismo maka-experience kung ano nga ba yung pakiramdam na nandito ka sa may Bali. Kasi usually naririnig lang natin yan. And marami kayong aabangan sa vlogs natin. Yun na nga, umarkila na nga kami ng motorcycle. So, ibig sabihin, marami tayong pupuntahan. Kaya magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating Bali Travel Vlogs. Bye everyone!